I'd like to introduce myself. I am Queenie. Hindi ko na sasabihin ang pinito ko. I am the mayor. I've been, since 2016, I've been fighting for Tatay Digong over my husband. My husband is actually the mayor. I am the first lady. Maybe mga iba dito magtataka kung bakit ako dito. Meron po akong pinaglalaban. Dignidad. At kung bakit nangyayari sa atin itong lahat, kasalanan niyong lahat. Kasi binoto niyo ang taong hindi dapat iloko. Tama! Yan ang hindi ko gustong sabihin. Pero ngayon, gusto ko nang sabihin. Hindi ba dapat noon pa man, wag po kasi tayo masyadong naniniwala sa mga nakikita natin basta-basta sa social media. Kailangan po natin gamitin yung utak natin. Kailangan natin ng mag-imbestiga bago tayo maniwala sa mga bagay na pwedeng ikasira ng ating kinabukasan. Ako po ay isang Muslim from Marawi City, Lanao del Sur. Yung mga kapwa ko Maranao, nagagalit noon kay Tatay Digong dahil sa pagkawasak ng Marawi. And up to this day, nakikipagtulong ako para kay Tatay Digong. This is my first time to speak. Kahit naman doon kami sa Villamor Air Base, pinipilit ako ni Tita lang na magsalita. Hindi ako nagsalita kasi talagang makakapagsabi ako ng masamang salita. Wala akong ibang sisisigi, kundi kayong mga kapwa ko Pilipino. Kayo mismo, pagsisihan nyo ang ginawa nyo. Kung sana, hindi tayo padalos-dalos at hindi tayo nakukuha sa pera, alam natin yan, narinig yung lahat. Saksi ako nung kasagsagan ng eleksyon 2022, doon, ate, taga Rizal ka, di ba? Yung mga kamag-anak ko sa Rizal, may mga taong lumalakad, naglilista. Oo, ang sabi daw, pag nanalo daw itong administrasyon na ito ngayon, ibabalik daw nila kanilang mga ill-gotten wealth at i-distribute sa ating lahat. Alam niyo, that is too good to be true. Nasaan ang mga utak ninyo? Diba? Sino maniniwala doon? Kahit yung siguro, kahit itong mga ano ba kung hindi yan maniniwala na magbibigay si ayaw mag-draft ng name. Pero sa lahat ng mga nangyayari nito, kasalanan po natin lahat. Aminin natin yan sa sarili natin. Sa mga magigiting natin mga kapulisan na ipinaglaban ng ating Tatay Digong, na itaas ang sweldo ninyo, itaas, hindi po sweldo ang tinataas niya, ang dignidad ng mga kapulisan. Kasi sa panahon before ng kanyang before pa siya maging president, alam natin yan lahat, mababa ang dignidad, mababa ang public trust
ng taong bayan, sa ating mga kapulisan, mga sundalo. Pero anong ginawa ni Tatay Digong? Itinaas niya ang dignidad nyo. Ipinaglaban po niya kayo laban sa amin. Diba? Ang aming mga kapulisan, mga kasundaluhan, na ang slogan is to protect, to serve, and protect. Yan po dapat natin panghahawakan. And hindi ko naman nilalahat kasi may mga nakikita din naman ako ngayon sa social media. Isa-isa na silang nagre-resign. Alhamdulillah. Masaya ako kasi meron pa rin mga kapulisan natin, mga tagapagtanggol ng bayan na dinidikdik ang pagiging patriotic, pagiging makabayan. Kahit po hindi po tayo pulis, kailangan po natin didig ang pagmamahal sa bayan. Ako, ginagawa ko ito para sa mga anak ko, para sa kinabukasan ng mga anak ko. I only have 4 kids. Kung tutusin, hindi ako dapat mag-alala kasi dalawa lang ang anak ko. Paano na yung maraming anak? Diba? Noong panahon ng pandemya, wala pong nagutom sa atin. Ito? Diba? Walang nagutom sa atin. Mas marami pa ang yumaman. Alam niyo kung bakit? Bumaliktad ang mundo. Yung mga negosyante, bumagsak. Yung mga tindera, ang naging milyonaryo. Diba? Yes. So, ngayon, nasaan po tayo? Nananawagan ako sa lahat ng mga kababayan ko. Ako nga, nandito ako sa, saan ba to? Liwasag Bonifacio. Hindi ako nagmamataas. Hindi dahil sa mayroon akong kataasang estado sa buhay. Ayokong itaas yung estado ko sa inyo. Gusto ko maging Tatay Digong, female version ni Tatay Digong. Hindi naman na maaring pwede, maaring hindi, sa mga taong hate tayo, diba? We cannot please everybody. Pero, yun. Ang gusto ko po, ito po ang pinakahuling sasabihin ko. Ang gusto ko, bawat Pilipino ay maging Duterte. Maging Rodrigo, Digong, Roa, Duterte. Maraming salamat po. Mabuhay tayo lahat.